Sa isa sa mga pinakamayayamang subdivision sa lungsod, nakatayo ang isang napakalaking mansyon na tila palasyo. Mataas ang mga pader, may malawak na hardin, at sa gitna nito ay isang eleganteng bahay na pag-aari ng isang kilalang mayamang ginang, si Doña Miranda Velázquez. Si Doña Miranda ay kilala hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi pati sa kanyang matalas na dila at mataas na tingin sa sarili. Para sa kanya, ang mga tao ay may ranggo, ang mayaman ay may halaga, at ang mahirap ay nararapat lamang magsilbi. Sa loob ng higit 5 taon, ang kanyang personal na driver ay si Ramon, isang tahimik, payat, at simpleng lalaki. Palagi siyang nakasuot ng luma ngunit malinis na uniporme. Hindi pala salita, hindi pala ngiti, ngunit tapat at masipag. Araw-araw, alas 5 ng umaga pa lamang ay gising na si Ramon. Nililinis niya ang kotse, tinitiyak na maayos ang makina, at naghihintay sa utos ng kanyang amo. Kahit paminsan ay pinapagalitan siya sa maliliit na bagay, kahit hindi niya kasalanan, nanatili siyang kalmado. Driver ka lang, madalas sabihin ni Doña Miranda. At huwag mong kalilimutan yan. Hindi sumasagot si Ramon. Yumuyuko lamang siya at tumatango. Hindi alam ng Donya na sa likod ng katahimikan ng lalaki ay may mga sugat ng kahirapan, isang asawa na maisakit, isang anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan, at isang buhay na matagal nang nagtitiis. Isang araw, naghahanda si Doña Miranda para sa isang engranding birthday party. Imbitado ang mga negosyante, politiko, at mga kilalang personalidad sa lipunan. Lahat ay kailangang perpekto, mula sa pagkain hanggang sa mga bisita. Habang kausap niya ang kanyang kaibigang si Celia, bigla siyang napangiti ng maihalong pang-aasar. May naisip akong nakakatawa, sabi ni Doña Miranda habang iniinom ang kanyang tsaa. Ano yon? Tanong ni Celia. Imbitahin ko ang driver ko sa party, sagot niya sabay tawa. Gusto kong makita kung paano siya magmumukhang katawa-tawa sa gitna ng mga sosyal. Napatawa rin si Celia. Naku, Miranda, ang sama mo talaga. Biro lang naman, sagot ng Donya. Isa lang naman siyang mahirap. Kinabukasan, tinawag ni Doña Miranda si Ramon. Ramon, malamig niyang tawag. Opo, madam, sagot ng lalaki. May birthday party ako sa Sabado, sabi niya. Gusto kitang imbitahan. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ako po. Sagot ng Donya, bahagyang nakangiti. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka bisita. Gusto ko lang makita mo kung paano gumagalaw ang mga sosyal. Hindi alam ni Ramon kung ano ang sasabihin. Salamat po, madam, mahina niyang sagot. Umalis siyang may halong kaba at pagtataka. Bakit siya inimbitahan? Ano ang pakay ng Donya? Sa bahay, ikinuwento niya ito sa kanyang asawang si Lina, na kasalukuyang may iniindang sakit. Baka gusto ka lang talagang isama, sabi ni Lina, pilit na ngumiti. Bihira yan sa mayayaman. Ngunit may kutob si Ramon na hindi iyon basta kabutihan. Dumating ang araw ng party. Ang mansyon ay punong-puno ng ilaw. May mga mamahaling sasakyan sa labas, mga bisitang nakagaon at tuksedo, at musika na tila mula sa isang royal event. Dumating si Ramon na suot ang kanyang pinakamalinis na damit, isang simpleng polo at itim na pantalon. Luma pero maayos. Pagpasok pa lamang niya sa gate ay ramdam na niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May halong pagtataka, pangmamata, at panghusga. Sinong yan? Bulong ng isang bisita. Parang hindi bagay dito. Narinig iyon ni Ramon, ngunit nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Sa loob ng bulwagan, nakita siya ni Doña Miranda. Agarang nagbago ang ekspresyon nito, isang ngiting maihalong panunuya. O, andito ka pala, malakas niyang sabi upang marinig ng iba. Mga kaibigan, ito ang driver ko. May mga tumawa. May mga nagkatinginan. Kamusta ang buhay, driver? Dagdag pa niya. Hindi ba nakakapanibago ang ganitong klaseng lugar? Tahimik si Ramon. Maayos po, sagot niya ng magalang. Sa isip ng Donya, panalo na siya. Napahiya niya ang driver sa harap ng mga sosyal. Ngunit hindi niya alam, iyon pa lamang ang simula. Sa isang sulok ng bulwagan, may isang matandang lalaki na nakamasid kay Ramon. Hindi siya tumatawa. Hindi rin siya nakikisali sa usapan. Tinitigan niya ng mabuti ang mukha ng driver. At biglang, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Siya ba talaga yon?
Habang abala ang Donya sa pagpapatawa at pangmamata, may isang lihim na unti-unting gumigising, isang katotohanang kayang wasakin ang kanyang mundo. At sa gabing iyon, ang biro ay magsisimulang bumalik sa kanya. Itutuloy. Tahimik ang loob ng ingranding bulwagan, ngunit sa katahimikang iyon ay may unti-unting nabubuong tensyon. Patuloy ang tawanan ng mga bisita, ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan, at ang musika na nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan. Ngunit sa isang sulok ng bulwagan, may isang lalaking hindi tumatawa. Siya ay si Don Alberto Reyes, isang kilalang negosyante, tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi siya palabiro, hindi rin pala salita, ngunit kapag siya ang nagsalita, lahat ay nakikinig. Nakatingin siya kay Ramon. Hindi dahil sa itsura ng driver. Hindi dahil sa kasuotan nito. Kundi dahil sa anyo ng kanyang tindig at mga mata. Hindi pwedeng magkamali ako, bulong ni Don Alberto sa sarili. Pero bakit parang pamilyar? Samantala, si Doña Miranda ay abalang-abala sa pagpapakitang tao. Ramon, bigla niyang sigaw na ikinagulat ng marami. Halika nga rito. Lumapit si Ramon, mahinahon pa rin. Ipakilala mo nga ang sarili mo, sabi ng Donya na maihalong pang-aasar. Sabihin mo sa kanila kung saan ka nakatira. May ilang bisita ang napangiti, may iba namang napailing. Huminga ng malalim si Ramon. Ako po si Ramon, sabi niya. Nakatira po ako sa isang maliit na inuupahang bahay sa labas ng lungsod. Ah, kaya pala, sagot ni Doña Miranda sabay tawa. Kita niyo na. Kaya huwag kayong magtataka kung minsan hindi marunong gumalaw sa ganitong lugar. May mga bahagyang tumawa. May mga napailing. May ilan ding nakaramdam ng hiya, ngunit walang nagsalita. Si Ramon ay nanatiling tahimik. Hindi siya gumanti. Hindi siya nagtaas ng boses. At iyon ang mas lalong ikinainis ng Donya. Napakatahimik mo talaga, dagdag niya. Parang wala kang emosyon. Sa gitna ng lahat, lumapit si Don Alberto. Miranda, mahinahon niyang tawag, ngunit sapat upang tumigil ang ingay sa paligid. Maari ko bang makausap ang driver mo? Nagulat si Doña Miranda. Siya. Bakit naman? May naalala lang ako, sagot ni Don Alberto. Napilitan ang Donya. Sige, malamig niyang sagot. Pero huwag kang masyadong seryoso dyan. Driver lang yan. Lumapit si Don Alberto kay Ramon. Binata, sabi niya. Matagal ka na bang driver? Opo, sagot ni Ramon. Mahigit 10 taon na po. Taga saan ka? Tanong muli ni Don Alberto. Sa probinsya po, sagot ni Ramon. Sa isang maliit na bayan. Tumango si Don Alberto. May kapatid ka ba? Opo, sagot ni Ramon bahagyang nagulat. Isa. Biglang kumunot ang noo ng matandang negosyante. At ang pangalan ng ama mo, maingat niyang tanong. Huminto si Ramon saglit. Si Andres po, sagot niya. Parang may biglang tumama sa dibdib ni Don Alberto. Andres, ulit niya. Hindi maaari di. Tumalikod siya sandali, tila pinipigilan ang emosyon. Samantala, hindi nagustuhan ni Doña Miranda ang nangyayari. Don Alberto, singit niya. Parang masyado niyo namang ini-interrogate ang driver ko. Tumingin si Don Alberto sa kanya. Miranda, malamig niyang sagot. Hindi mo ba naisip na ang mga taong tahimik ay may dalang kwento? Natigilan ang Donya. Samantala, nagsimula ng magbulungan ang mga bisita. Bakit interesado si Don Alberto sa driver? May kakaiba ba sa kanya? Hindi kaya may sikreto? Si Ramon ay nananatiling kalmado, ngunit sa loob niya ay may bahagyang kaba. Maya-maya, lumapit ang isang waiter na may dalang inumin. Ramon, sabi ni Doña Miranda. Kunin mo nga yan at ipamigay sa mga bisita. Nagulat ang ilan. Hindi ba bisita rin siya, bulong ng isang babae. Ngumiti si Donya. Bisita. Hindi. Driver ko siya. Tahimik na kinuha ni Ramon ang tray. Habang naglalakad siya sa gitna ng bulwagan, ramdam niya ang bigat ng bawat tingin. Ngunit sa bawat hakbang, lalong lumalalim ang pagtingin ni Don Alberto sa kanya. Biglang nagsalita ang matanda. Ramon, malakas niyang tawag. Lahat ay napatingin. Alam mo ba kung bakit ka parang pamilyar sa akin? Napahinto si Ramon. Hindi ko po alam, sir.
Lumapit si Don Alberto at maingat na tinitigan ang kanyang mukha. May isang lalaki, sabi niya, na minsang nagligtas sa akin maraming taon na ang nakalipas. Tahimik ang lahat. Isa siyang mekaniko, dagdag niya. Mahihirap ang damit, ngunit marangal ang puso. Nanlaki ang mata ni Ramon. Ang pangalan niya, Andres. Parang bumagal ang oras. Ang ama mo ba ay mekaniko noon? Tanong ni Don Alberto. Hindi na nakapagsinungaling si Ramon. Opo, sagot niya, nanginginig ang boses. Siya po ay mekaniko at namatay po siya ilang taon na ang nakalipas. May biglang luha sa mata ni Don Alberto. Kung hindi dahil sa kanya, paos niyang sabi. Patay na sana ako ngayon. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ano? Ang ama ng driver? Hindi maaari di. Si Doña Miranda ay nanigas sa kinatatayuan. Don Alberto, pilit niyang tawa. Baka naman nagkakamali lang kayo. Tumingin si Don Alberto sa kanya, seryoso. Hindi ako nagkakamali, mariin niyang sabi. Ang lalaking hinahamak mo ay anak ng taong nagligtas ng buhay ko. Tahimik ang buong bulwagan. Si Ramon ay nakayuko, pilit pinipigilan ang emosyon. Hindi kailanman ipinagyabang ng ama mo ang ginawa niya, dagdag ni Don Alberto. Katulad mo tahimik, ngunit marangal. Unti-unting nagbabago ang tingin ng mga tao kay Ramon. Ang mga matang kanina ay mapangmata, ngayon ay puno ng pagtataka at respeto. Ngunit para kay Doña Miranda, ang simula ng kanyang kahihiyan ay papalapit pa lamang. Dahil hindi pa tapos si Don Alberto. At Miranda, dagdag niya. May higit pa akong dapat ipaalam sa iyo. Napatigil ang hininga ng Donya. Ano ang katotohanan iyon? Ano ang koneksyon ni Ramon sa nakaraan? At paano babagsak ang mayabang na ginang sa sarili niyang biro? Parang biglang lumamig ang buong bulwagan. Ang dating masayang musika ay tila hindi na marinig ng mga bisita. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon kina Don Alberto, Ramon, at higit sa lahat, kay Doña Miranda, na nakatayo roon na tila nawala ng tinig. May higit pa akong dapat ipaalam sa'yo, muling sabi ni Don Alberto, seryoso at mabigat ang tono. Don Alberto, pilit nang umiti si Doña Miranda. Siguro hindi ito ang tamang oras para sa mga lumang kwento. Ngunit hindi umatras ang matandang negosyante. Hindi ba ikaw ang mahilig sa mga palabas, Miranda? Malamig niyang sagot. Ngayon, pakinggan mo ang totoong kwento. Tahimik ang lahat. Si Ramon ay nakatayo sa gilid, hawak pa rin ang tray ng baso, ngunit nanginginig na ang kanyang mga kamay. Hindi niya inaasahan na ang gabing ito, na inakala niyang isa lamang biro at kahihiyan, ay magiging daan para mabuksan ang isang lihim na matagal nang nakabaon. Maraming taon na ang nakalipas, simulang kwento ni Don Alberto. Ako ay isang batang negosyante pa lamang. Wala akong impluwensya, wala akong pera. Naglalakad siya sa bulwagan habang nagsasalita at lahat ay kusang nagbibigay daan. Isang gabi, dagdag niya. Nasiraan ang sasakyan ko sa gitna ng isang liblib na lugar. Huminto siya sa tapat ni Ramon. Walang gustong tumulong sa akin noon, sabi niya. Hanggang may isang mekanikong lumapit, marumi ang damit, ngunit malinaw ang mata. Tumango si Ramon, unti-unting nababalikan ang alaala. Ang mekanikong iyon, patuloy ni Don Alberto, ay hindi lang nag-ayos ng sasakyan ko. Pinatuloy niya ako sa kanilang bahay. Pinakain ako kahit kulang sila. May ilang bisita ang napalunok. Ang pangalan niya, Andres, mariing sabi ni Don Alberto. Nagkatinginan ang mga tao. At ang anak niyang lalaki, dagdag niya habang nakatingin kay Ramon. Ay tahimik lang, palaging nakaupo sa gilid katulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Miranda. Huwag niyo pong sabihin, bulong ng isang bisita. Tumango si Don Alberto. Si Ramon, sabi niya, ay ang batang iyon. Parang may pumutok na bomba sa bulwagan. Hindi maaari, biglang sigaw ni Doña Miranda. Isang driver. Anak ng mekaniko. Lumapit si Don Alberto sa kanya. Ang mekanikong iyon, mariing sabi niya. Ang nag-ambag ng puhunan sa unang negosyo ko. Tahimik ang lahat. Hindi pera, dagdag niya. Kundi tiwala, tapang at isang lihim na dokumento. Napaupo si Doña Miranda sa pinakamalapit na upuan. Dokumento, mahinang tanong ng isang bisita. Sagot ni Don Alberto.
Isang kontrata ng lupa. Napatingin si Ramon. Ang lupang iyon, patuloy ni Don Alberto, ay naging pundasyon ng isang kumpanya. May ilang negosyante ang nagulat. At ang kumpanyang iyon, dagdag niya, ay isa sa mga kumpanyang pinagmumulan ng yaman ng pamilya Velasquez. Parang naubusan ng hangin si Doña Miranda. Ano ang sinasabi niyo? Nanginginig niyang tanong. Tumingin sa kanya si Don Alberto, walang bakas ng ngiti. Ang ama ni Ramon, mariing sabi niya. Ang orihinal na may-ari ng lupang kinatatayuan ng isa sa inyong negosyo. Nagsimulang mag-ingay ang mga bisita. Ibig sabihin ni, may karapatan siya. Anak ng tunay na may-ari. Si Ramon ay tila nawalan ng lakas. Hindi ko po alam yan, mahina niyang sabi. Lumapit si Don Alberto at inilagay ang kamay sa balikat niya. Hindi mo alam, sagot niya. Dahil hindi kailanman ipinagyabang ng ama mo ang ginawa niya. Sa kabilang banda, si Doña Miranda ay pawis na pawis. Imposible yan, mariin niyang sabi. Kung totoo yan, bakit ngayon lang lumabas? Dahil ngayon lang ako sigurado, sagot ni Don Alberto. At dahil ngayon mo siya hinamak. Nanahimik ang Doña Miranda, dagdag niya. Ang lupang iyon ay ibinigay bilang garantiya, hindi bilang regalo. May ilang abogado sa mga bisita ang nagkatinginan. May kopya ka ba ng kontrata? Tanong ng isa. Tumango si Don Alberto. Matagal ko nang iniingatan, sagot niya. At handa akong ilabas ito. Biglang napatingin ang lahat kay Ramon, ang driver na kanina ipinagtatawanan. Ngayon, siya ang sentro ng isang katotohanang kayang gumiba ng mga imperyo. Ramon, mahinahong sabi ni Don Alberto. May karapatan kang malaman ang totoo. Napatulo ang luha ni Ramon. Ang ama ko po, sabi niya. Hindi kailanman humingi ng kapalit. Alam ko, sagot ni Don Alberto. Kaya ako ang gagawa ng tama. Biglang tumayo si Doña Miranda. Hindi ako papayag, sigaw niya. Hindi mo pwedeng sirain ang pangalan ng pamilya ko sa harap ng lahat. Ngunit ang dating mayabang na boses, ngayon ay puno ng takot. Hindi ako ang sumisira, malamig na sabi ni Don Alberto. Ang sarili mong pagmamataas ang gumawa niyan. Tahimik ang bulwagan. Si Ramon ay nakatayo roon, nahihilo, naguguluhan at sugatan ang damdamin. Hindi niya kailanman inakala na ang pagiging tahimik niya, ang pagiging driver niya, ay may dalang ganitong bigat ng katotohanan. At habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ang kapalaran ni Doña Miranda ay unti-unti nang nagbabago. Dahil sa susunod na mangyayari, hindi na siya ang magdidikta ng kwento. Ang katahimikan sa bulwagan ay parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Wala nang musika. Wala nang tawanan. Ang engranding birthday party na ipinagmamalaki ni Doña Miranda Velasquez ay unti-unting nagiging isang hukuman at siya ang nasa gitna ng paghatol. Hindi ito maaari, paulit-ulit na sabi ng Donya habang nanginginig ang mga kamay. Isa lang siyang driver. Ngunit sa gabing iyon, ang salitang driver ay wala ng bigat. Miranda, mariing sabi ni Don Alberto. Kung may duda ka, bukas ang mga dokumento. Hindi opinyon ang hawak ko, katotohanan. May ilang abogado at negosyante ang lumapit upang makita ang dala niyang folder. Habang isa-isang sinusuri ang mga papeles, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng mga ito, mula sa pagkamausisa, patungo sa pagkagulat, at sa huli ay seryosong pagkabahala. Totoo, bulong ng isa. May perma, may petsa legal. Nang marinig iyon, napaupo si Doña Miranda. Ang kanyang mga mata ay naglalakad sa buong bulwagan, tila naghahanap ng kakampi, ngunit wala siyang makita. Samantala, si Ramon ay nakatayo pa rin sa isang tabi. Para bang hindi pa rin pumapasok sa isip niya ang lahat ng naririnig. Siya ang paksa ng usapan, ngunit pakiramdam niya ay wala siya sa sariling katawan. Sir, mahina niyang sabi kay Don Alberto. Hindi ko po kailanman inakala na may ganito pala kaming pinagmulan. Tumingin sa kanya ang matanda, may halong awa at paghanga. Ang mga tunay na marangal, sagot niya, ay hindi kailanman nagmamayabang. Katulad ng ama mo. Sa kabilang dulo, narinig ni Doña Miranda ang usapan. Marangal, bigla niyang sigaw. Marangal ba ang mamuhay sa kahirapan? Napatingin ang lahat sa kanya. Marangal ba ang maging driver? Patuloy niya, pilit pinapanindigan ang natitirang yabang.
Kung talagang may karapatan siya, bakit heto siya at ako ang amo? Tahimik si Don Alberto. Dahil pinili ng ama niya ang maging mabuti kaysa maging mayaman, sagot niya. At ikaw, Miranda, pinili mong maging mayaman kaysa maging mabuti. Parang may sumampal sa don niya. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Grabe ang sinabi ni Don Alberto. Hindi na siya makakatakas. Nasobrahan ang ginang. Sa gitna ng lahat, may isang matandang babae ang lumapit kay Ramon. Siya ay isa sa mga tahimik na bisita, hindi pala imik, ngunit malinaw ang mata. Ikaw ang anak ni Andres, sabi niya. Naalala ko ang ama mo. Mabuting tao. Napatango si Ramon, halos maiyak. Ipagpaumanhin mo, dagdag ng babae. Kung hinayaan ka naming hamakin. Ang simpleng paghingi ng tawad na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng papuri. Biglang tumayo si Doña Miranda. Tapos na ang palabas, sigaw niya. Lahat kayo, lumabas na kayo sa bahay ko. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, nagsalita si Don Alberto. Hindi na ito basta bahay mo, mariing sabi niya. Hindi hanggat hindi naaayos ang isyong ito. Parang gumuho ang mundo ng Donya. Ibig mong sabihin, nanginginig niyang tanong. Ibig kong sabihin, sagot ni Don Alberto. Na bukas, haharap tayo sa legal na proseso. Napahawak si Doña Miranda sa kanyang dibdib. Ang kanyang ingranding buhay, ang mga party, ang papuri, ang takot na ibinibigay niya sa iba, lahat ay biglang tila nawala ng saysay. Samantala, si Ramon ay nilapitan ng ilang bisita. Hindi namin alam, sabi ng isa. Patawad. Napakabait mo pala, dagdag ng isa. Sa kabila ng lahat. Ngumiti si Ramon, mahina, ngunit totoo. Wala po akong galit, sagot niya. Sanay na po ako. At sa simpleng salitang iyon, mas lalong naramdaman ng mga tao ang bigat ng kanyang katahimikan. Lumapit muli si Don Alberto kay Ramon. May gusto akong ipaalam sa'yo, sabi niya. Ano man ang kalabasan ng kaso, sisiguraduhin kong makukuha mo ang nararapat sa'yo. Hindi ko po kailangan ng sobra, sagot ni Ramon. Gusto ko lang po ng katarungan. Napangiti si Don Alberto. Eksakto, sabi niya. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Sa labas ng mansyon, unti-unting nagsisialisan ang mga bisita. Ang birthday party ay tuluyan ang nagwakas, hindi sa kasiyahan, kundi sa kahihiyan. Si Doña Miranda ay naiwan sa gitna ng bulwagan, napapalibutan ng ilaw at dekorasyon na ngayon ay tila nanunuya sa kanya. Ramon, bigla niyang tawag, sa unang pagkakataon ay wala nang yabang ang boses. Mag-usap tayo. Huminto si Ramon. Dahan-dahan siyang humarap. Ano po, tanong niya. Hindi ba pwedeng ayusin na lang ito, sabi ng Donya. Bibigyan kita ng pera. Malaki. Basta huwag mo na itong ituloy. Tahimik si Ramon. Tulad po ng ama ko, sagot niya. Hindi po ako nabibili. Parang tuluyang naubusan ng lakas si Doña Miranda. Napaupo siya, at sa unang pagkakataon, nakita siya ng lahat na walang maskara, isang babaeng takot at talunan. Habang palabas si Ramon ng mansyon, huminto siya saglit. Tumingin siya sa langit. Tay, bulong niya. Salamat. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Dahil ang huling yugto ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa tunay na kahulugan ng dangal at kapatawaran. At sa susunod na mangyayari, isang desisyon ang babago sa buhay ng lahat, lalo na ni Doña Miranda. Tahimik ang mansyon kinabukasan. Wala na ang mga ilaw na kumikislap. Wala na ang musika. Ang lugar na minsang puno ng yabang at kasiyahan ay ngayon ay parang isang bahay na iniwanan ng kaluluwa. Sa loob ng malaking sala, mag-isa si Doña Miranda Velasquez. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang tasa ng tsaan na matagal ng malamig. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa buong gabing walang tulog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang kontrol. Ilang oras na lang at darating ang mga abogado. Ilalabas ang mga dokumento. Lalabas ang katotohanan, hindi lamang sa harap ng batas, kundi sa buong lipunan na matagal niyang kinatatakutan at pinaghaharian. Samantala, sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod, tahimik ding nakaupo si Ramon sa tabi ng kanyang asawang si Lina. Kamusta ka? Mahinang tanong ni Lina. Parang nananaginip, sagot ni Ramon.
Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat. Hinawakan ni Lina ang kanyang kamay. Kahit anong mangyari, sabi niya. Ipinagmamalaki kita. Ngumiti si Ramon, isang ngiting puno ng pagod, ngunit may kapayapaan. Hindi siya natulog bilang driver. Hindi rin siya gumising bilang mayaman. Gumising siya bilang isang anak na may katotohanang kailangang panindigan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Don Alberto upang sunduin si Ramon. Handa ka na? Tanong niya. Opo, sagot ni Ramon. Hindi para lumaban kundi para itama. Sa mansyon, nagsimula ang formal na pag-uusap. Naroon ang mga abogado, mga testigo, at ang mga dokumentong matagal nang nakatago. Isa-isang inilatag ni Don Alberto ang mga papeles, ang kontrata ng lupa, ang mga pirma, ang mga kasunduang hindi kailanman tinupad. Tahimik si Doña Miranda habang pinakikinggan ang lahat. Wala na ang dating matigas niyang tinig. Wala na ang mapanghamak na titig. Sa bawat salitang binibigkas, unti-unting nawawala ang mga pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Batay sa mga dokumento, sabi ng isang abogado. May malinaw na karapatan ang pamilya ni Ramon. Napapikit si Doña Miranda. Iyon na ang kinatatakutan niya. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang usapan, biglang nagsalita si Ramon. Pwede po ba akong magsalita? Tanong niya. Nagkatinginan ang lahat. Tumango si Don Alberto. Sige, sabi niya. Huminga ng malalim si Ramon. Hindi po ako nandito para bawiin ang lahat, simula niya. Hindi rin po ako nandito para ipahiya ang sinuman. Napatingin si Doña Miranda sa kanya, may halong gulat at pagkalito. Ang ama ko po, patuloy ni Ramon, ay tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Tahimik ang lahat. Kung nandito man po siya ngayon, dagdag niya. Sigurado akong ayaw niyang makitang may nasasaktan. May ilang napalunok. Kaya po ang hiling ko, sabi ni Ramon, ay hindi paghihiganti. Nagulat ang mga abogado. Gusto ko po ng patas na kasunduan, dagdag niya. Hindi sobra. Hindi kulang. Napatingin si Don Alberto kay Ramon, puno ng paghanga. Sigurado ka ba? Tanong niya. Opo, sagot ni Ramon. Dahil ang dangal po hindi nasusukat sa dami ng ari-arian. Tahimik ang buong silid. Sa unang pagkakataon, may luhang tumulo sa mata ni Doña Miranda. Bakit? Paos niyang tanong. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Tumingin si Ramon sa kanya, walang galit, walang yabang. Dahil po, sagot niya. Matagal na po akong mahirap pero ayokong maging masama. Parang may mabigat na bumagsak sa dibdib ni Doña Miranda. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo, ngunit kasabay nito, may isang pinto ring bumukas. Makaraan ng ilang linggo, naging formal ang kasunduan. Nakamit ni Ramon ang nararapat sa kanyang pamilya. Hindi labis, ngunit sapat upang mabago ang kanilang buhay, gamot para kay Lina, edukasyon para sa kanilang anak, at isang tahanang hindi na inuupahan. Ngunit pinili pa rin ni Ramon ang simpleng pamumuhay. Samantala, si Doña Miranda ay unti-unting nawala sa mga sosyal na pagtitipon. Hindi dahil pinilit, kundi dahil pinili niyang manahimik. Isang araw, tahimik siyang dumalaw sa maliit na bahay ni Ramon. Hindi bilang amo. Hindi bilang mayaman. Kundi bilang isang taong natuto. Ramon, mahina niyang sabi. Pwede ba akong humingi ng tawad? Tahimik si Ramon sandali. Opo, sagot niya. Matagal na po kitang pinatawad. Napaupo si Doña Miranda at sa unang pagkakataon, umiyak siya, hindi sa harap ng salamin, kundi sa harap ng taong minsan niyang hinamak. Lumipas ang panahon. Si Ramon ay hindi naging bilyonaryo. Hindi rin siya naging sikat. Ngunit siya ay naging malaya, malaya sa galit, sa takot at sa kahihiyan. At ang kwentong nagsimula bilang isang biro upang hamakin ang isang mahirap, ay nagtapos bilang isang aral na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan. Dahil sa huli,